Mga kapuso, sa buwan ng Marso ang Fire Prevention Month pero ngayon pa lamang ay dumoble na ang bilang ng sunog na naitatala sa probinsya. Kaya naman para maging maagap, makakasama natin ngayong hapon ang Provincial Fire Marshal ng Pangasinan na si Fire Senior Superintendent Roberto Miranda. Magandang hapon po, Provincial Fire Marshal Miranda. Magandang hapon po, Sir Chris, at sa nanonood ng GMA Regional 1 North Central Luzon. Opo, diretso na po ang aking tanong. Ano po ang ginagawa nating paghahanda para po sa Fire Prevention Month ng BFP? Siyempre po ngayon, umpisa pa lang, busy-busy na tayo sa mga preparation para sa ating upcoming Fire Prevention Month. Ang isa po rito ay magkakaroon po tayo ng launching ng BFP Pass, yung pong mga responders natin, like dun sa mga Ironman Challenge natin, sa mga Oplan Kaluluwa. Okay. Magkakaroon po tayo ng yung pong Parang quick response team. Quick response team. Bawat may mga event at meron po tayong mga massive inspection po ng mga establishment para po mapaalalahanan na sila part of Fire Prevention Awareness Campaign. Nabanggit ko po kanina, Provincial Fire Marshal, dumoble yung bilang ng ating structural and non-structural fire incident in Pangasinan. So, ano po ba ang tinitingnan nating dahilan kung bakit po umabot po sa mahigit 50 ang structural fire incident natin? Opo sir, 2023 ang data natin is 24 lang. Ngayon from January to February, ngayon Bakit is 57 na. Kanya sana po seryosohin natin ang pag-iingat. Pero saan natin ina-attribute po? I-attribute naman po talaga natin yan sa temperature, yung rise ng temperature po natin. Siyempre po, dito po sa ating kapaligiran, present na yung mga elemento ng sunog, yung heat, fuel, and oxygen. Nandiyan po doon po nagkakatalo, available ang fuel at saka ang oxygen. Yung pong heat na tumataas, napakadali po talagang mag-ignite ng mga materialis natin. Gusto ko po mag-focus doon sa household, doon sa mga sunog, sa mga bahay, sa mga establishmento. Sa inyong pong experience sa firefighting, ano po yung nagiging dahilan? Ang usually pong nagiging kadahilanan niyan is kapabayaan. Okay. Minsan, nagluluto tayo, yun yung mga common iniwan natin, hindi natin nakalimutan natin, may ginawa tayo sa labas. Or sa gabi naman, naiwan natin yung mga kandila, yung mga open flame ang tawag sa kanila Tapos yung mga, kumisan, hindi natin alintana, nag-i-store tayo ng mga flammable sa loob ng bahay. Dapat wag natin gagawin yun kasi once na available yung flammable liquids, talaga, sandali, ubos ang kabuhayan natin at ang bahay natin. Ang BFP po ba ay nagpo-provide din ng assistance para magkaroon ng annual check sa mga electricity or yung mga electrical wiring ng mga bahay? Because I understand sa mga establishmento, nag-check po ang BFP. Pero paano po sa mga households? Pwede po bang matulungan yung mga households? May programa po tayo rin, yung Oplan Ligtas na pamayanan na kung saan house to house din sa mga residential houses na yung pong Community Fire Protection Plan ang tawag po natin doon sa OLP kung tawagin natin project. Doon po tinitingnan yung yung mga fire hazard doon sa isang area, like yung mga narrow road, yung mga electrical na yan para nagko-conduct din po sila ng mga fire safety seminar doon sa lugar. Pahapiyawan ko lamang po, bukod sa mga structural, may non-structural fire, dito po yung mga grass fire at mga wildfire. Chief, paano po ba ito maiiwasan? Siguro po kailangan maging responsable ang bawat Pilipino. Kasi lalo na yung sa forest fire, nakita nyo may nagaganap ngayon sa car. Kung tayo pupunta ron, mag-hiking tayo, sana iwasan na natin yung sigaron, o kung meron man, maging responsable tayo na patayin bago umalis. Huwag tayong magtiwala na busan natin ng tubig o kaya i-blanket natin siya para hindi na talaga magliyab. Isang maikli na lamang. Bilang pagtatapos, ano po yung fire lines ng BFP na pwede nilang kontakin kapag may emergency?
Maliban po dun sa 911 na kung di natin talaga alam yung number ng locality, meron po tayo dito po sa Pangasinan na Fire Lines, Pangasinan. Pwede po nating i-download yun sa Google app po natin at makikita nyo po rin yung Fire Lines na lahat po ng bayan dito, nando po yung mga location nila, telephone number, tsaka yung mga safety tips po. Kompleto na po ron kung gusto nyo pakisubok lang po at nang makita nyo po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Provincial Fire Marshal Roberto Miranda. At sabi nga po, mag-ingat tayo mga kapuso sa mga insidente ng sunog.